Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Magandang hapon sa lahat ng mga Palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Lumaraw sapa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong pandipunan, balita at komentaryo dito lamang po sa Big Was News Philippines. Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Wala hong personalan, trabaho lang ho tayo. At makakasama ninyo si Don Robert Ramiro. At maghahatid po tayo ng mga balita at mga paalala sa lahat ng mga kababayan ho nating nagmamalasakit sa ating sambayanang Pilipino. Hindi na ho natin patatagalin pa yung ating music, yung ating intro. Tuloy-tuloy na ho tayo. Sapagkat ang headline po natin ngayon, mga kababayan, ay yun hong salitang iba ho yung kahulugan ng tumakas at saka umalis. Ang impresyon o opinyon ng iba, magkakaiba ho sila ng ng kanilang pagkakaintindi. Nasabi ay tumakas daw. Itong si Senador Bato de la Rosa, diyan ho sa Senado, nung nakaraang araw, alas 2:30, na di umano ayon sa mga marites ay nakasama yung isang senador. Hindi ko na babanggitin. Yun hong marami pa naman, mga abogado pa naman din itong iba. Mga may pinag-aralan. Lagi na lang ginagamit yung tumakas. Maging dito sa social, maging sa TV, o kaya sa mga news, tumakas daw. Kayo, hindi nyo siguro naiintindihan yung salitang tumakas. Kapag sinabing tumakas, ibig sabihin, nakakulong yan. Nakakulong. Kapag ka dyan sa kulungan ay nawala, nakatakas na. Ay kung hindi ka nakakulong at nandiyan ka sa isang kwarto, umalis ka. Umalis ho, hindi ho tumakas. Naintindihan nyo ba ho yun? Napaka-edukadong mga taong ito, pero hindi naiintindihan yung kung ano na lang ipinusngat sa kanilang mga labi, kung ano na lang naisip yung sasabihin. Tumakas si Bato. Pinatakas si Bato. Nakakulong ba? Ikinulong ba yan? Pagtapos sasabihin yung fugitive. Kung fugitive yan dapat hinuli na. Ikinulong nyo na. Bakit hindi nakakulong? Meron hong proseso ng batas na dapat na sundin. Hindi ho yung pag nakita mo talagang dakmarito, dakmarini. Ito, ang sinasabi ho ninyo, dapat ho yan, bitbitin na talaga, dali na doon sa Senado, lalo na yung yung nasa administrasyon ng mga senador. Kayo hindi ko tinatawaran yung galing ninyo, ang pinaaral ninyo, yung ika nga yung binggansa. Binggansa. Ang totoo lang, totoo yun Nagbabala pa kayo, meron na bang babala Hindi, kukunin din namin yung leadership dyan sa Senado. Ibabala pa kayo, ibig sabihin talagang, kasi nga, ito, kasi si Bato, ito yung pinaka-primer. Eto, kaya kayo galit na galit kay Senador Bato. Kaya kayo nalaglag. Hindi ba?
Kaya nung malaman na ganito, malalaglag pala tayo ibig sabihin meron ho kayong game plan. Kaya nagkagulo hindi ho ba? Ngayon, ito ho, kung tumakas nga itong si Bato, ang sabi, nagpadala ng sulat yung asawa kay Senate President Alan Peter Cayetano, kaya ho umalis. Kaya ho umalis na ho dyan sa Senado, si Senador Bato, dahil ayaw niya makaragdag ng problema o tensyon. Diyan ho sa kanyang mga kasabad sapagkat may babala ho itong si Trillanes. Ito, basahin natin. Basa na nga ba yun? Ang sabi ni dating Senador Trillanes, ito ho, grupo ng Magdalo ito. Huwag kang matutulog na dilat ang dalawang mata, baka ang hahabol sa iyo ay nasa tabi mo na. Hindi kayo talagang titigil ito. Hindi titigil itong si Sunny Boy Trillanes. Hanggat hindi nakakaganti kay Bato. Parehas itong mga militar. Ewan ko lang kung meron pa, umiiral pa dito yung spirit of camaraderie sa mga ito. Ewan ko kay Bato, sigurado ako meron. Ewan ko lang kay dating Senador Trillanes. Ito hong sabi ni sabi ni Senate Sergeant at Arms Chief Retired Police Major General Mau Aplaska. Ang sabi ni Bato, nag-request siya na doon na lang siya sa Campo Crame mananatili sa custodial facility ng Campo Crame. Mananatili sapagkat safe siya doon. Anong ibig nating ipapaliwanag pa ba natin ito? Na kapag may warrant of arrest, mahirapan pa bang tugisin itong si Senador Bato de la Rosa? Andyan na ho sa bisinidad, andyan na mismo sa compound ng Philippine National Police. Pagkatapos sasabihin yung tumakas. Gusto ho ng senador, nandyan ho siya. Sapagkat ang sabi ay mas safe siya dyan. Habang dinidinig yung kanyang kaso, sapagkat inurong yung subpina sa kanya ng CIDG, inurong na ho yung subpina laban sa kanya. Sapagkat nag-apila ho ito, nagpadala ho ito yata yung mga abogado ni Senador Bato sa Korte Suprema na ngayon nire-resolba. Kaya ho, lahat yan, status quo ho, lahat yung usapin dyan kay Bato de la Rosa, wala hong arestuhan, wala hong magbibigay ng subpina, malaya. Kaya lang, hindi ho kampante etong si Senador Bato sapagkat meron hunding isang salita itong si Senador Sunny Trillanes Anong batas-batas? Paiirali ko yung batas. Non 5, ano ba yun? Yung batas ng ng ICC. Wala akong pakialam sa batas ng Pilipinas, basta ICC ako. Bayad na, hindi ho. Wala akong, nadulas Slip of the tongue ang tawag namin doon. Slip of the tongue. Hindi ho ba? Dating Senador Trillanes. Baka dyan na ho ninyo puntahan sa Campo Crame itong si Senador Bato de la Rosa. Kung makakalusot kayo. Kung makakapasok kayo dyan sa Campo Crame. Maliban lang kung kayo magpapanggap na reporter. Completos Ricados, meron ho kayong tawag nitong accreditation pa. Yun ho mga intelligence ho diyan ho magagaling ho yan reporter ho yan. Kompleto ho yan. Meron pa ho yung lahat na kailangan maging member ka na isang press corps. May accreditation ka dyan. Pero iba ho yung iba ho yung layunin ho niyan. Meron yan tinutuklas na kaso. Ganyan ho ang ng intelligence ho.
ang iba diyan ay nagtitinda ho ng ano, ng mga kumot. Nagtitinda ng sorbetes, nagpapahulugan. Pero mga intelligence ho yan. Meron ho akong na-encounter dito na isang intel eh. Pero hindi ho intel ng militar. Intel ho ng intel ho yan ng makakaliwang grupo. Biniro mo pa namang araw-araw yan, dumadaan dyan sapagkat merong isang broadcaster dun sa amin. Ako news correspondent. Araw-araw yan, dumadaan sa tabi ng istasyon. Yun, itinatawag na taong grasa. Natsyempuhan ko, binunot yung pitaka, ang linis, makintab. Yung pitaka, sabi ko, hindi ito taong grasa, intel ito. Anong ginawa ko? Sinabi ko sa istasyon, nagpapunta kami ng isang intel din, kinounter. 3 araw lang, huli. Na-counter. Ganyan ho. Itong si Senador Trillanes pumalpak. hindi niya ho na-corner nagkakamulan. Itong si Bato talaga namang kung makatakbo si Hulang yan ay magkadapa-dapa talagang tatakbo, huwag ka lang mahuli sapagkat wala ho siyang armas eh. Ibig sabihin hindi ho siya makakalaban ng maayos sapagkat marami eh. Masasubdue siya eh. Hindi ho ba? Ngayon, etong sinasabi niya, tumatanggap ho yan ang sweldo eh. Absent ng absent. May dahilan ba kung bakit siya umabsent? May threat. Bakit noong sa panahon ni Senador Lacson, taon ang binilang, tuloy din naman ang kanyang sweldo. May threat din kasi. Dahil sa Kuratong Baleleng at saka yung Dacer Corbito. Ako ho yung naka-scope ho niyan. Yung sa Kuratong Baleleng, dyan ho sa Commonwealth Avenue. Pinagsarhan ho ako ni Senador Ping Lacson ng van, nung pinto ng van. Nakamaong ho yan na si Senador Ping. Lalapitan ko sana bigla sinarhan ako ng pinto di lumihis ako. Nakita ko yung Quezon City yung Central Police District Office Director noon, si General Dick De Leon. Siyang in-interview ko. Sumunod itong taga Radyo Veritas at sumunod yung DCRH. Sa akin kumuha ng informasyon diyan sa Kuratong. Ito si Don Robert Ramiro ho yun. Kitab? Ito ho, tapos kino-question ho ngayon. Anong sabi ni Senador Bato? Hindi ko muna kukunin sweldo ko. Diyan lang muna. May umaangal samantalang yung iba Ibig sabihin na iinggit talaga. Mga inggitero din to Aling isa, PNP chief pa wala rin tong walang dito yung espiritu nito pagiging pulis. Yung tinatawag nating spirit of camaraderie. Wala na ho yata Alam ho ninyo nung high school pa ako. Yung spirit of camaraderie itinuturo na ho yan sa amin. Nung una ho ang tawag ho diyan hindi pa ho ako elementary pa lang ako ROTC pa. Reserve Officer Training Course. Pagkatapos nung ako'y mag-high school hindi na ho ganun C80 na. C80 na. Citizens Army Training. Itinituro na ho yan yung spirit of camaraderie. Diyan ho, hindi tinuturo din na huwag mong i-eskwel. Bawal ho mag-eskwel ng mga kasamahan mo. Kahit na serial number o kaya kahit ano pa man. Huwag kang mag-iisip pero ngayon iba na Iba na Iba na ngayon. Iba na ngayon ang mga otoridad. Kapwa nila otoridad, kapwa nila sundalo ituturo na.
Oh. Nasaan ang spirit of camaraderie ninyo? Yung mista ni General Bato de la Rosa, yan ay meron ho silang nananatili pa sa kanilang prinsipyo, yung spirit of camaraderie, kaya sumusuporta. Ako, pinagtatanggol ko yung mga militar. Ano ho? Sinasabi ko sa inyo ng totohanan mula sa puso. Sapagkat ako nakapag-training din naman dyan Ano ho? Lahat yan, dumaan ho yan sa paddle. Dumaan ng paddle at saka walking. Itong kung murahin na lang ng mga ralyesta, itong mga otoridad, ganun-ganun na lang. Pero hindi ho sila gumaganti sa inyo. Ano ho? Pero kung nung mga nakarang administrasyon, may tama kayo. Pero ngayon ho, iba na ho ang approach ng mga otoridad natin. Ngayon ho, minumura ho ninyo. Hindi nyo ba alam na ang pinagmumura ninyo ay ang nagbibigay sa inyo ng proteksyon? Yung mga minumura ho ninyo, diyan ho sa mga nagbabarikada. Yan ho ang nangangalaga sa ating kapayapaan. Pag wala yan, wala yung mga yan, rambul-rambulan na tayo. Patayan dito, patayan doon. Wala nang pakialaman, ubusan ng lahi. Ganun ho. Ganun ho pagtrato ho ninyo Hindi nyo ho siguro naintindihan kung ano ang pinagdadaanan ng mga iyan. Sa training pa lang. Samantalang kayo, ngayon, wala na hong ROTC ngayon, wala na hong CAT. Kaya nga mga bastos ang mga kabataan ngayon. Mga bastos at walang good manners and right conduct. Maliban lang siguro kapag naturuan yan sa eskwelahan ng kagandahang asal at ng mga magulang yun sa kanilang pamilya. Pero karamihan, tinamo sa diyan ho sa mga rally-rally na yan. Alam ho diyan sa mga namiminuno ho ng rally, masasabi ko sa inyo, yung mga yan na nagbabantay, meron hong nag-o-order ho diyan. Kumurahin ho ninyo ganun na lang. Kaya kung gusto ho nyo talang magpupumilit, sabihin nyo, sino ba ang commander ninyo dito? Sino ba yung ground commander ninyo dito? Sila ho ang kakausapin ho ninyo. Doon ho kayo magsalita. Huwag yung huwag hong may dalang dyan, yung mga inutusan, para ika nga sa ayos ng kapayapaan. Yun ang minumura ho ninyo Wala ho kayong doon kayo makiusap sa ground commander. Sa security guard lamang, papasok ka ng halimbawa, papasok ka ng building. Hindi ka pinahihintulutan sapagkat maaaring nakatimbre ka, meron kang ginawang hindi maganda sa isang opisina sa loob ng isang building, kaya ikaw ay naiban. Ngayon nagpupumilit ka, anong sasabihin ng guard sa iyo? Meron ho kaming commander dito, siya ho ang kausapin mo. Para kung ikaw ay pagbigyan, papapasukin ka namin. Ngayon kung hindi ka pagbigyan, hindi ho namin kayo papapasukin. Ganun ho yun. Doon ho sa mga hindi nakakaintindi. Sapagkat ako nakakasama ng loob. Kapag nakikita ko, ako nagko-cover ho ako diyan sa kapag kami mga rally, pag minumura ho ninyo ganun-ganun, lalong-lalo na itong mga sa Makabayan Black. Yung mga leaning groups, mga bastos. Nandiyan na ang iba sa Senado. Napasok na lang gobyerno ng mga makakaliwang grupo. Yan ho, isa ho rin ho yan sa mga nagpapagulo ng ating gobyerno. Wala lang ginawang mabuti, kundi tutulan ng tutulan, yung gusto nila, ang pairalin yung gusto nila. Gusto namin doon sa bundok. Magti-training kami doon. Anong iti-training ninyo? Yung makipaglaban sa gobyerno? Dati ho akong aktiviste. High school ho ako. Napasukan ko ho yan, yung mga ganyang layunin.
Tapos ngayon nag-train, meron din naman akong background sa training sa military. Yan hoy, tumatatak din sa isip ko, pinagbabalansi-balansi, alin ba ang tama dito? Eto hong mga troublemaker na tinagurian ngayon. Meron ba kayang spirit of camaraderie ito? Maliwanag na siguro sa atin, kaya ano hong dahilan kung bakit ho umalis, diyan ho sa Senado itong si Bato de la Rosa. Ayaw niyang madagdagan yung pasan ng mga senador. At nang dahil sa pagbabantay, yung custodial, yung kanilang custodial responsibility. Ayaw ni mag-aalala yung mga kapwa niya senador. Magiging threat ako dito. Hindi mapapalagay, hindi makapagtrabaho ng maayos yung mga kasamahan kong senador. Kaya mabuti pang umuwi kaya muna ako. Nagpaalam din sa OS, sa Sergeant at Arms ng Senado. Sabi, request natin doon muna ako sa Campo Crame. Doon muna ako matutuloy habang inaayos pa yung aking apela diyan sa Korte Suprema. Yun ba yung tumakas? Tumakas ba ang tawag doon? Hindi ba naman hindi kayo marunong gumamit ng salitang naaakma? Pabara-bara kayo kung magsalita, ito na. Ito hong mga nagsasalitang ito, lalong-lalo na yung gustong daklutin na itong si Bato para dalhin doon sa The Hague. Anak ng baka, para naman kayong mga wala kayong pinag-aralan. Napakahina naman yata ng understanding comprehension ninyo sa sinasabi na pinaliliwanag na kung sino-sino ng mga abogado nagsasabi. Lalo na yung mga bias na media. Alam mo yung mga bias na media, binabayaran ho yan para magiging bias. Meron hong binabayaran dyan ako sa totoo lang may nag-offer sa akin tirahin ko lang ng tirahin yan, bibigyan kita 200,000 isang buwan. Sige, banatan mo ng banatan yan araw-araw. Itong 200,000. Ano bang kasalanan ng tao kung bakit ko babanatan? Para sirain mo lang yung kanyang pamilya, sirain mo yung kanyang reputasyon, nang dahil dyan sa 200,000 pesos na yan, maninira ka ng kapwa mo. Hindi kaya ng konsensya. Kaya hindi ako yumayaman nananatili akong nasa middle. Basta't nakakaraos lang ako Hindi ako tumatanggap dyan ng mga press release na yan. Ang katumbas ng press release, 5,000. Balita mo yan 3 times o 5,000. Ganon. Sa media, may mga bayaran hong media. Hindi ako ganon. Patas tayo, trabaho lang. Walang personalan. Ang iba, personalan na ho dyan sa radyo, sa DCC. Namayapang si Bartolome. Binayaran niyan doon din sa estasyon namin, nagbo-broadcast din. Ibig sabihin, aso niya yun. Sige, ito yung 100,000, balakatan mo Iglesia ni Cristo. Ito naman, si Bartolome. Inamayapa na ito Kaya lakas loob ko baka tayo makasuhan. Wala namang ginawa kundi si versikulo ginawa nitong tinamaan ng magaling na ito para siraan lang yung ganun ho yun, may bayad. Dito ho ngayon, makikita na ho ninyo kung sinong nakatanggap ng maleta. Ito ho ginagawa ho ninyong katatawanan itong si Bato. Malapit na tayo matapos kay Bato pa rin tayo ginagawa ninyong katatawanan itong si Bato. Hindi nyo ba alam kung anong pinagdaanan ni Bato kaysa sa pinagdaanan ninyo? Sasabihin ko sa inyo. Meron hong ikinukumpara ho ito si Bato. Kanino ba hanapin ko. Kanino ba ikinukumpara itong si Bato? Merong ikinukumpara sa isang politiko. Itong si Senador Bato de la Rosa
na inuugnay noong mga nakaraang administrasyon sa narco-politics. Ito ho ay ito ho ngayon ay undersecretary na ng DILG. Wala ho tayong masamang tinapay dito, dating mayor, ex-mayor Jade Mabilog, ng Iloilo. Ito ho ay sinipi ko lamang sa isa ding ho, vlogger ba ito? Si kip, tuk. O, sinipi ko lang ho yun. Sapagkat umani ho ng matinding reaksyon. Yung naging pahayag nitong si Kip-Kip, na matapos niyang ikumpara ang sitwasyon ni Senador Bato, dito sa bagong talagang undersecretary ng DILG na si Jed Mabilog. Kita? Ano ho ang sino ho ang mas matimbang sa inyong pananaw na karapat dapat maging isang lingkod bayan? Ito ho bang si dating mayor na si Jed Mabilog na na-issue do sa narco politics, at itong si Senador Bato de la Rosa na naging PNP chief? Ngayon kayo ho yung hindi ho malnourished ang isip at kayo ho patas. Hindi ho kayo hindi ho kayo bayaran din, yung kaya nakurap na rin yung inyong mga utok. Sino ho ba dapat naging karapat dapat ito? Wag na natin buligligin yung credential ni dating Mayor Jed Mabilog, sapagkat masama ho ang implikasyon ng droga Dito na lang ho tayo. Dito na lang ho tayong dito ho tayo na lang kay Senador Bato. Dito na lang ho natin yan na lang ating bigyan ng pahapyaw, sapagkat nga marami hong kumu-question ho dito sa integridad, kakayahan nitong si Senador Bato. Minamaliit, pinagtatawanan Ito ho, para ho sa kalaman ho ninyo, yung kanyang kanya hong pagiging magmula ho sa pagiging isang pulis hanggang sa pagiging chief of police hanggang sa naging senador, meron ho itong pinagdaanan, meron ho itong mga accomplishment din ho na na-attain o kaya nakuha nitong si Senador Bato de la Rosa, Okay. Ayon nga ho dito, sapagkat hinuhusgahan ho ninyo itong Mamang Are, at yung ginagawan ho ninyo ng mga video clips, yung ginagawan ho ninyo ng mga memes, yung tinatawag natin ng out of context na mga remarks, at saka isa pa, madalas ho ninyong inaaglahi, kinikriticize ninyo itong si Senador Bato de la Rosa. Ito hong si Bato de la Rosa, ito ho ay ipinanganak noong 1962. Ito ho ay ang kanyang pangalan ay Ronald Marapon de la Rosa. Ito ho ay nakapagtapos ng Doctorate of Philosophy and Development Administration diyan ho sa University of Southern Philippines noon hong 2006. Sino ho nakagraduate dito? Yung mga bashers nito. Yung ganito, ito pa lang. Sa kanya nga naabot. Pantayan nyo nga po. Sige. Ako, wala ho sa kalahati dito. Ako hanggang mikropono lang
Ito rin ho ay nakakuha ng degree. Yan ho sa Philippine Military Academy noong 1986 ng degree of Military Science at nag-aral din ng Public Administration dyan ho sa Mindanao State University noong 1979 hanggang 1982. 1982, nandiyan ako sa UP, University of the Philippines. Sa kanyang pagiging profesional na kaanib o kaya miyembro ng police force, pumasok nga ho ito sa politika nang dahil nga ho dyan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa ho itong marami hong ranggo ang inano nito ang nalagpasan sapagkat ito taga Davao ho ito, nakitaan ho yata ng magandang performance at sa yung kredibilidad nitong mamang ito kaya kinuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ginawang Chief PNP noong hong 2016 at ito ho ay naging yung kanyang leadership style ay nagbunga ng mga recognition sa iba't ibang organisasyon, lalo na ho yung pinaka outstanding ano ba yon? Outstanding Law Enforcement Award from the Volunteers Against Crime and Corruption and GUSI Peace Prize noong 2016. Awarded din ho ito ako awarded din naman ako Pero hindi ko ho kinukumpara sa sarili ko dito. Wala pa ako sa kalingkingan na rin. Sa training pa lang, anak ng baka. Ito yung lumaban na ng ng patayan dyan sa mga Abu Sayyaf yung kalaban ng gobyerno sa Mindanao sinugal yung buhay niya, samantalang ako pakuya-kuya ako Kaya hindi ko kinukumpara. Lalong-lalo na, yung mga detractors ho nito, na kung inyong aglahiin itong mamang kung inyong murahin ay ganun-ganun na lang. Mga pinag-aralan to, iba senador pa iba, mga kasama pa niya sa militar, yung mga magdalo. Ito ho ay naging top class din ho ito sa Scout Ranger Orientation Course at Police Intelligence Officers Advanced Course. Pagkatapos itong mga kapulisan natin, respeto nyo naman yung ninyo, yung organisasyon ng pulis. Miyembro ng pulis ito, bagamat kahit na ito yung retirado na, igalang nyo pa rin. Huwag kayong papayag na minumura-mura kayo. Pagsabihan nyo yung mga nagmumura sa inyo, huwag nyo kaming murahin sapagkat kami nautusan lang. Kung gusto ninyong malaman ang gusto ninyo, at gusto yung makuha yung gusto ninyo, pumunta kayo doon sa aming commander. Doon ang kausapin ninyo, huwag kami ang puntahan ninyo rito. Kami nautusan lang. Sumusunod lang kami sa chain of command at sa order ng aming mga opisyal. Ganun ho. Kaya ito nakakasama ng loob kapag kami minumura yung mga pulis Pag kami minumura yung mga militar sapagkat yung aking pamangkin, anak ng pinsang ko, bali pamangkin ko, PMA year ho, kagagraduate lang ho ng mga nakaraan taon. Yan ho sa Baguio, sa PMA years din ho. Meron din ho akong mga kamag-anak na mga sundalo, Marines, sa Philippine National Police. Dito lang sa Quezon City Police District meron akong pamangkin ho dyan na naka-assign dyan ho sa Station 5 ng Quezon City Police District Office. Police din ho. Yung isang naman dyan ho sa Intel ho yan. Si Police Lieutenant Isidro Ibanez. Tapos yung isa pa na retired na rin ho, na police, hindi police, army. AFP, Brigadier General Raniel Ramiro, naging intelligence officer din yan sa Bureau of Customs.
Marami akong kamag-anak na mga law enforcers. Maging ako, meron din akong background sa pagiging militar, sa military. Kaya alam ko ho yung ano, alam ko ho yung anong, kung ano hong hirap, pagtitiis, ang inabot sa training pa lang. Training pa lang. Pagkatapos para lang sa protektahan yung sambayan ng Pilipino maging ang Estado, pagkatapos mumurahin nyo ng mumurahin ng ganyan. Dapat kayo nga dapat ang minumuri. Okay. Matatapos na yata. Meron na lamang tayong 10 minuto bago ho tayo magpaalam. Mga kaibigan, ito hong panawagan ng walang spirit of camaraderie. Dating Navy ito, kasama nito ni Trillanes Etong si Alejano. Meron ho siyang panawagan ho sa Senado. Wag ho ninyong dipinsahan yan si Bato. Wag niyong didipinsahan yan. Ito ho ay matapos ng kaguluhan ho dyan sa Senado. Ano ba namang klaseng tao ito? Wala ka bang yun bang institusyon mo na pinanggalingan mo? Wala bang kwenta? Hindi ho ba karespeto? Yung organisasyon ng pinanggalingan nyo? Tapos kasamahan mo? Ay nako, wala ho. Anong klaseng training meron kayo? Eto ho, yun ho kanyang sinabi. Umani ho kasi ng matitinding reaksyon online. Yung kumakalat na payag ditong si dating Magdalo Representative Gary Alejano. Ito nga ay lumabas ang panawagan umano dito. Nanawagan pa sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police Security. Nanawagan pa ito na huwag daw dipensahan sa Senado ang Senado. Yung institusyon, huwag daw dipensahan. Ito sa gitna ng tensyon at putukan na naganap nung isang araw diyan ho sa Senate Complex. Ano bang nakain itong taong ito? Ano bang ba't ayaw mong padipensahan? Gusto mo bang wasakin na yung Senado? Gusto mo bang sirain din yung isang institusyon? Yung Senate? Ewan ko lang siguro kung gusto mong sirain yung institusyon ng Senate sapagkat ayaw mong padipensahan, yung institusyon na pinanggalingan mo, papayag ka ba na sirain din? Huwag nang depensahan yan, yung Navy kung sakali. Kapag ang Navy inatake ng Abu Sayyaf o ano pa man, yung mga lawless elements, at na-overrun yan, huwag pa nating didepensahan yan. Huwag ka namang ganun. Para ka namang hindi ka naging sundalo. Hindi ka naging militar. Yung ganyang kaisipan mo, utak pulbura yan di ba? Pambihira naman. Kaya ho kayo tinatawag na mga tinatawag ho kayo na mga troublemaker. Kayo ho mga Magdalo, hindi ho ako may sabi ho dyan. Kayo ho ay binansagan troublemaker sapagkat kung babalikan ho natin ang nangyari doon sa Oakwood Mutiny. Diyan ho sa Manila Peninsula. Nadawit ang ilang miyembro ng Magdalo. Hindi ho natin nilalahat ang mga miyembro ng Magdalo. Pili lang ho ilang personahe lang siguro ito. Sapagkat itong ilang personahe na ito nananawagan sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng putukan dyan ho sa Senado. Nanawagan pa na huwag na raw depensahan. Anong klaseng training ang inabot itong si dating Representative Alejano? At walang hula ho sinasabi dito siya ito lang tong mamang ito nagsabi. Na kinukot lang ho natin sapagkat ito ho ay nasa news. Nasa news ho ito.
Iyon, sabi nga ho dito sabi ho nga rito ng isang dating general, ito ay sila ho daw yung mga sundalong kanin. Oh, ibig sabihin, ang sundalong kanin, kayo ho binabayaran para pambili, makabili kayo ng ikinabubuhay ninyo, makabili kayo ng pagkain. Kayo tinatawag na sundalong kanin. Atake kayo ng atake para kayo attack. Wala bang iniwan niyang ECDC? Attack and collect. Attack and collect. Iya kayo tinatawag na sundalong kanin. Hindi ko nilalahat yung Magdalo Group ilang personahe lang ito. Binabasa lang ho natin dito. Binabasa lang natin. Pinagbabasihan lang natin yung mga statement. Sinabi niya nitong si dating